Kumusta mga kaalam? Alam nyo ba na ang paborito nating health and beauty store ay nagsimula mahigit 180 years na ang nakalilipas? Mula sa isang maliit na dispensaryo sa Hong Kong noong 1841, paano nga ba ito naging dambuhala at naging number 1 sa Pilipinas at sa buong mundo? Ngayong araw, hihimayin natin ng mahabang kasaysayan ang mga pagsubok at ang tagumpay sa likod ng pangalang A.S. Watson. Dito lang yan sa Alam Ko Yan TV. Sa libro, sa tanong, sa kwento ng buhay, bawat sagot may aral na nagbibigay buhay. Hindi lang talino ang ating hinahasa, kundi ang pangarap na may pag-asa. Ang Watsons ay nagsimula bilang Canton Dispensary noong 1841 sa Macau. Kalaunan, lumipat ito sa Hong Kong. Noong mga panahong iyon, nagbibigay sila ng libreng gamot sa mga mahihirap sa Guangdong Province sa China. Noong 1858, sumali sa kumpanya si Alexander Skirving Watson. Isang British pharmacist, siya ang naging tagapamahala at sa kanya ipinangalan ang kumpanya noong 1871 bilang A.S. Watson and Company. Noong huling bahagi ng 1800s at unang bahagi ng 1900s, hindi lang gamot ang ibinibenta ng Watsons. Sila rin ang naging pangunahing tagagawa ng soft drinks, soda water at distilled water sa Asia. Noong 1981, ang A.S. Watson Group ay naging bahagi ng C.K. Hutchison Holdings Limited, dating Hutchison Whampoa, isang malaking conglomerate sa Hong Kong na pagmamay-ari ng bilyonaryong si Li Ka-shing. Dito nagsimula ang agresibong paglaki nito sa buong mundo. Pumasok ang Watson sa merkado ng Pilipinas noong 2002 sa pamamagitan ng isang partnership sa pagitan ng A.S. Watson Group at ng SM Investment Corporation ng pamilyang C. Ang unang branch ay binuksan sa SM Mega Mall at mabilis itong kumalat sa loob at labas ng mga SM malls. Sa kasalukuyan, ang Watsons ang itinuturing na pinakamalaking international health and beauty retailer sa mundo. Ang A.S. Watson Group ay mayroong mahigit 16,500 na tindahan sa 28 na bansa sa buong mundo kabilang ang Europe at Asia. Sa Pilipinas, mayroon na silang mahigit 1,100 na branches sa buong bansa. Patuloy pa itong dumarami dahil sa kanilang pag-expand sa mga standalone stores o mga tindahan na wala sa loob ng mall. Mula sa isang maliit na dispensaryo sa Canton, China, hanggang sa pagiging giant sa health and beauty industry, yan ang Watsons. Isang paalala na ang consistency at pag-adapt sa panahon ang sikreto sa long-term success. Kaya anong paboritong Watsons find mo? I-comment nyo na yan. Salamat sa panonood mga kaalam at huwag kalimutang i-follow para sa marami pang business stories na tulad nito. Salamat and bye for now. Bawat tanong, isip na bukas, pagkatuti mas masaya kung sama-sama. Ngayon at bukas, dala mo ang ilaw na magbibigay daan sa mas maliwanag na bukas. Bukas, yeah, bukas.